Isang masaya at pinagpalang Sunday morning po sa ating lahat. Masaya po ba tayo? Ayan, so pakita nga po natin yung pinakamagandang ngiti sa katabi natin para mapatunayan natin na masaya talaga tayo. Ayan, kay bilis po ng araw, di po ba? So, nakakalahating taon na tayo, no? So, ang biyaya ng Panginoon sa atin ay sapat at ang pag-ibig niya sa atin ay talaga namang tapat. Ano po? So, nararapat lamang na ibalik natin yung pasasalamat, papuri, at pagsamba sa Kanya. Kasi siya lang naman talaga yung may kontrol ng buhay natin. Ano po? Sa oras na ito, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Ayan, so isigaw po natin, sabihin natin, I am blessed. Sabay-sabay po tayo. I am blessed, I am favored, and I am an overcomer. Ayan, so palakpakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Ayan, so sa umagang ito, atin pong papurihan, pasalamatan at sambahin ang ating Panginoon. At inaanyayahan ko po si Sister Jezabel at ang ating music team para sa ating opening prayer. Sing this song as I often do, but every song must end, and you never do. So I'll throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else before a king, except for
Jesus. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy of me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king. Except for a heart singing hallelujah, So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all there's Jesus is hallelujah, hallelujah, oh Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige po, patuloy po tayong lumagay sa diwa ng panalangin sa umagang ito, O God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Salamat, salamat, Panginoon, O God, sa panibagong linggo, O Lord, na patuloy, Father, na iningatan, sinamahan, at ginabayan niyo po ang buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagsama niyo po palagi sa aming mga buhay, O God. Patuloy, Father, na dalangin ko po, Panginoon, sa umagang ito, Father. Patuloy, Panginoon, na humingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga naisip, nasabi, nagawa na hindi po naging kalugod-lugod sa inyong harapan, O God. Patuloy, Father, na humingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat po ng aming pagkakasala, Panginoon, O God. Lord, dalangin po namin, Panginoon, nalinisin niyo po nawa kami, O God, ng inyong dugong banal, O God, mula ulo hanggang talampakan, O God, anumang karumihan, Panginoon, ang nakikita mo sa buhay ng bawat isa, ito po'y aming hinihingi na kapatawaran sa inyo, O God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. At patuloy, Father, na nawa, Panginoon, ay maging karapat dapat po kami sa inyong harapan, O Lord. At patuloy, Father, na kayo palagi ang kumilos sa aming mga buhay, O God. Hallelujah, Father, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, yung gawain sa umagang ito, O Lord. Lahat po, Panginoon, na itatayo mo, Panginoon, sa harapang ito, O God. Mula MC hanggang closing, Father, at lalong higit sa maghahatid na inyong banal na salita, O Lord. Patuloy, Father, na langisan mo ang kanyang labi, Panginoon, at ang kalooban mo lamang, ang nais mo lamang, Panginoon, ang aming marinig sa umagang ito, at patuloy na magsilbing kalakasan ng buhay ng bawat isa, O God, Lord. Patuloy, Father, na itinataas po namin sa inyo ang aming gawain sa umagang ito, anumang uri ng gawa ng kaaway, anumang uri ng distraction, O Lord. Ito po'y aming winawalan ng karapatan sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, hallelujah, hallelujah, Father, Lord. Maging Panginoon, dalangin ko din po, Father God, ang lahat po ng kasama namin via live stream, O Lord. Alam po namin, Panginoon, na hindi po aksidente kung bakit nanonood po sila ngayon sa umagang ito. Alam po namin, Father God, na
may dahilan ka. Alam po namin, Father God, na may babaguhin kang buhay, O God. May aayusin kang buhay, Panginoon, O Lord. Hallelujah, Father. At dalangin ko po, Panginoon, na sa pamamagitan ng live stream na ito, O Lord, ay maraming kaluluwa, Panginoon, ang mailapit sa inyo, O God. Maraming buhay ang mabago, Panginoon, sa pamamagitan ng live na ito, O God. In the name of Jesus, hallelujah, hallelujah. Father, Lord, dalangin ko din po, Panginoon, ang bawat sambahan, Panginoon, na nagdiriwang ng Sunday service sa umagang ito. Patuloy, Father, na bisitahin nyo rin po sila, Panginoon. Patuloy, Father, na kayo ang kumilos, kayo ang maranasan ng buhay ng bawat isa, O God. Kayo ang maging sentro ng bawat gawain sa umagang ito, sa araw na ito, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, O God. Ano man po, Panginoon, na bitbitin na panalangin ng bawat isa ay alam po namin, Panginoon, na diringgin mo, Panginoon, sa araw na ito, O Lord. May panalangin kang sasagutin sa araw na ito, O God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, at alam din po namin, Father God, na may pagagalingin ka sa araw na ito, may babaguhin ka, may aayusin ka, O Lord. In the name of Jesus, hallelujah, hallelujah, Father, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, at inaangkin na po namin ang katagumpayan ng gawain ito, O God, Lord. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Isang pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Handa na po mamagpuri ang mga anak ng Diyos. Amen! Parang mahina. Handa na mamagpuri ang mga pinagpala. Amen! Tayo patuloy na magpuri sa Kanya. Tayo patuloy na pumalakpak, umindak, habang umaawit sa ating Diyos na buhay.
papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, napupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasambay. Ikaw ang tunay na Diyos, Ama. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, di mababago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, di mababago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Sabay-sabay nating salubungin ang pagpapalang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Pagpapala'y bumubuhos na. Nalalay may kagalingan. Sa Kanya'y may tagumpay. Isigaw ng lahat ng nilalang. Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hindi nga ikaw, Yahweh, ang aming Diyos, Panginoon. Yes, O Lord, tuloy kaming lumalapit sa inyo, Panginoon. Alam ko po, nakikita mo ang nilalaman ng aming mga puso, Panginoon. At ang handog namin sa iyo ay pagpupuri at pagpapasalamat. Tunay nga, O Diyos, na magulo man ang nangyayari sa mundo, pero mas makapangyarihan at mas makalakas ang iyong pangalan, Panginoon. Kaya patuloy lamang po kaming magpupuri at mananatili sa inyong presensya. Yes, Lord, nakikita mo ang nilalaman ng puso ng iyong mga anak. At bawat panalangin na daladala namin, O Lord, ito ay tunay na iyong sinasagot. Yes, O Jesus. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon dahil ang bawat luha ay nakikita ng Panginoon. Yes, O Jesus. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan.
iyong presensya, maghari ka. Maghari ka, aming Ama, pagkat ikaw ang Diyos, tunay na dakila. Yes, Lord. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin di
Jesus, O God. Sisigaw po namin sa buong mundo na Ikaw lamang ang Diyos. Ikaw lamang ang tagapagligtas. Ikaw lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. We declare that Jesus is Lord over the world. We declare that Jesus is Lord over the Philippines. We declare that Jesus is Lord over body of Christ. We declare that Jesus is Lord over our family. Sukura baka kanda sikiri. Salamat po, O Jesus. Lahat ng tuhod ay luluhod. Magsasabi na Ikaw ay Diyos. Salamat po, Panginoon Jesus. Ikaw ang nagbibigay ng kagalingan sa buhay ng bawat isa. Kalakasan, kalayaan, kapatawaran. Jesus, your name is power. Jesus, your name is might. Jesus, your name is healing. Jesus, your name will break every captives. Thank you, Jesus. Ngayong umaga, maraming salamat po sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu. We are blessed. Sukura baka kanda sikiri. Salamat, Holy Spirit. Salamat sa anointing, favor, huraba, sikaraba. I-bless nyo ang bawat isa sa amin. I-bless nyo ang bawat mga anak mo na sumasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Thank you for the gift of faith. Thank you for the voice of hope. Huraba, sikaraba. Thank you for the spiritual breakthrough, physical breakthrough, mental breakthrough, emotional breakthrough. O Diyos, maraming salamat po. Kami po'y nagpapakumbaba lagi. Sa inyo lamang pong grasya at habag, kaya kami lumalakas. Sa inyong tulong, we are blessed. Hindi lamang kami yung mga nasa tahanan, yung po mga nasa ibang bansa, wala kayong lalampasan. Lahat ay pagpapalain nyo. Kakatagpuin nyo. Ma-encounter kayo. Masasariwa ang relasyon ng bawat isa. Ngayon pong umaga, malalaman namin ang layunin nyo, layunin mo sa aming mga buhay. Empower them, O Diyos. Lord, empowered us. Consecrate us, O Diyos. Maraming salamat po. We are blessed. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Sabihin niyo po sa inyong katabi, pinagpala ka ng Diyos. Amen. So, glory to God. At si Jesus lamang po ang may control ng lahat ng bagay sa ating buhay. Minsan, inaalaw niya yung mga pagsubok, mga kalamidad, yung mga trahedya para mga tao ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ang Diyos. Sa panahong ito, ang mismong ang Diyos na nag-iebanghelyo. Ano po? Minsan gagamitin ng Diyos yung kalikasan para mga tao ay magpakumbaba, manalangin, sumurrender sa Diyos. Sapagkat wala po tayong control sa mundong ito. Hindi natin control ang buhay natin. Hindi natin control yung buhay ng ating pamilya. Hindi natin control yung kalagayan ng ating bansa. Wala tayong control dito. Kaya ang gusto po ng Diyos, ibigay natin sa Kanya. At hayaan natin ang banal na Espiritu ang siyang mangusap sa atin kung ano ba yung gusto niya sa ating buhay. Amen? Ang tagumpay po natin ay nasa ilalim tayo ng purpose ng Diyos. Amen? Na kahit may mga trials, pagsubok, basta nasa ilalim tayo ng kalooban ng Diyos, sigurado magtatagumpay po tayo. May kapayapaan tayo. So, salamat po sa patuloy niyo pong pag-share. Kasi sa panahong ito, ibang evangelism ngayon Harvest po ngayon. Yung nangyari sa Venezuela, sa Japan, Northern California, evangelism yun Pinapakita lang ng Diyos na ang matitira lang sa tao, yung relationship. Amen? Wala tayong pwedeng panghawakan sa mundong ito. Ang pinakamahalaga, yung ating intimacy sa Diyos. Ito po ay personal nating ugnayan sa Diyos. Yan ang matitira sa atin Amen? Naalala niyo po ba si Job? Naranasan niya ang kalamidad. Naranasan niya yung trahedya sa buhay, sa isang araw lang. Ano natira sa kanya? Relationship. Yun lamang kanyang
ugnayan sa Diyos. So napaka-importante po ng intimacy. Sabi mo sa iyong katabi, intimacy. Kung may nawala man, babalik yan ng Diyos. Amen? At salamat po sa inyong pag-share. Shout out po dyan sa mga nasa tahanan, nasa ibang bansa. So, iniaalayin tayo ng Diyos. Doon sa, ano ba, ang dapat natin maging priority sa buhay. So ngayon pong umaga, ang pag-aaralan po natin ay piliin ang layunin ng Diyos. Amen? So yun po yung importante. Piliin ang layunin ng Diyos. Sa English, choosing the purpose of God. Amen? Kaya nga tayo narito sumasamba. Kasi uhaw tayo, gutom tayo. Ano ba ang gusto ng Diyos sa buhay ko? Dapat yun ang tanong ano ba ang gusto talaga ng Diyos sa buhay ko? At doon tayo. Ano po? Isa sa kakayanang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ay ang pagpili. Amen? Hindi tayo robot na susunod lamang sa utos ng programang nakaset. Amen? Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan para pumili. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya pumili ka ng tama. Amen? Kaya palakpakan po natin ang Diyos. Sabi po rito, binigyan tayo ng Diyos ng kalooban at kakayanang magpasya kung ano ang ating tatahakin sa buhay. Tayo pala yung magdedesisyon. Amen? Kung ano yung ating dapat na lakaran. Ano po? So pag-usapan natin ngayong umaga si Moises. Amen? Ano ho? At dito po sa Hebreo 11, verse 24 hanggang 27, dito lang tayo po-focus sa story ni Moises. Kung paano po niya nakita yung layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Nakita niya yung purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Kilala niyo po ba si Moises? Kung kilala niyo po si Moises, pumalakpak po ang bawat isa sa atin. Amen? Sabi po rito sa Hebreo 11, verse 24 to 27, dahil sa pananampalataya sa Diyos, tumanggi si Moises nang siya'y meron ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw ng mundong ito na dulot ng kasalanan. Verse 26, itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysa ang mga kayamanang ng Ehipto. Sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Verse 27, last verse. Ang pananampalataya din sa Diyos ang nag-udyo kay Moises na lisanin ang Ehipto. Kahit magalit ang hari, matatag ang kanyang kalooban. Sapagkat para niyang nakita ang Diyos. Amen? So, ano ang mga dapat nating piliin patungo sa layunin ng Diyos sa ating mga buhay? Number 1. Ginawa po ito ni Moises. Sabi po, number 1, piliin natin ang pinapahalagahan ng Diyos kaysa pinapahalagahan ng mundo. Ano po? Ginawa po ito ni Moises. Doon sa binasa ko po na mula sa 24 hanggang 25, dito si Moises namili. Tingnan niyo po. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, tumanggi. Ang keyword dito, tumanggi. Si Moises, nang siya'y mayroon ng sapat na gulang na tawaging anak ng prinsesang anak ng hari, inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ang bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng panandaliang aliw ng mundong ito na dulot ng kasalanan. So alam natin ang background ni Moises. Ano? Si Moises, isang Hebreo, Israelita siya. Kaya lang inampun siya ng prinsesa na anak ng Paraon. Amen. Ibig sabihin, ang nanay niya ay prinsesa. Amen? Pero maliwanag na tumanggi si Moises. Ano po? Tinanggihan niya yung kasikatan. Siyempre, pagka apo ka ng Paraon, anak ka ng prinsesa, ay di ba,
siyempre, nandun ang kasikatan, nandun ang karangyaan, nandun ang impluensya, nandun ang titulo sa kaarihan ng Ehipto. Hindi siya ordinaryong tao. Prinsipe. Amen? Ito po yung ginawa ni Moises kung mapapansin natin. Sabi po rito, habang ang karamihan ay nakatingin sa kung ano ang nasa kanilang mga kamay, si Moises ay nakatingin kung ano ang nasa puso ng Diyos. Pumili siya no? Amen? Para bang komportable na dapat siya Maayos ang kalagayan niya Wala na siyang problema Pero bakit pinili pa niya yung magtiis, makisama sa bayan ng Diyos kahit nagtatamasa sila ng kahirapan. Pero nakita niya yung puso ng Diyos. Nakita niya yung layunin. Amen? Habang ang iba ay nabibighani sa kinang ng ginto, siya ay nabihag ng kaluwalhatian ng layunin ng Diyos. Importante kasi sa buhay natin, makita talaga natin yung purpose. Ano ho? Kasi hanggat hindi natin nakikita yung purpose ng Diyos sa ating buhay, mag-aaksaya tayo ng panahon sa maraming bagay. Amen? Si Moises, nakita nyo yun Amen? Kaya nga po, tumanggi siya ng pagiging mariwasa. Amen? Sabi po rito, may mga bagay na dapat nating tanggihan upang malaman natin ang purpose o layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Minsan, may kinakailangan tanggihan tayo Amen? Hello? Diba? Siyempre, tanggihan natin yung mga gawa ng mundong ito. Kasi hanggat ginagawa natin yon, hindi natin makikita yung layunin ng Diyos sa ating buhay. Hello? Amen? Nung araw po, nung ako lasing dito, lasing doon, wala, hindi ko alam ang plano ko sa buhay. Pero salamat sa Diyos, may nananalangin. Nung makita ko, ang ganda pala ng purpose ng Diyos sa buhay natin. Amen? Hello? So, may tatanggihan tayo. Maraming tao, ang sinusunod ay, amen? Anak, nandyan yan. Sabi dito, maraming tao, ang sinusunod ay gusto ng iba para sa kanila. Dati, control tayo ng ibang tao di ba? Noong araw, namamanipulate tayo ng tao. Lalo na yung mga barkada natin, kakosa natin, kaibigan natin. Yung gusto nila yung mangyayari sa atin. Wala tayong lakas. Kasi nga, hindi natin alam yung layunin natin sa buhay. Kaya, sama tayo. Kahit saan. Pero ngayon, pwede na tayong magno. Kasi, alam na natin ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Kagaya po ni Moises. Pwede na tayong tumanggi. Sabi mo sa kalabi, pwede tayong tumanggi. Maraming tao, ang sinusunod ay gusto ng iba para sa kanila. Nabubuhay sa pamantayan ng lipunan. Number 3, nabubuhay sa approval ng iba. Sino ba nag-a-approve sa atin? Ibang tao? Sino ba ang nagbibigay sa atin ng approval? Di ba dapat Diyos? Ang Diyos kasi ang tayo'y palayok. Amen? Siya magpapalayok. At yung palayok, wala tayong karapatang magreklamo kung anong gustong gawin ng magpapalayok. Amen? Kung anong gusto niyang disenyo sa ating buhay. At sigurado, perpekto ang disenyo ng Diyos sa ating buhay. Ano po? Ang mga salita ng tao ay naging bilangguan ng kanilang pagkatao. Amen? Diba? Dati nung araw kasi nako-compromise tayo Amen? Pero ngayon, hindi na. Meron na tayong paninindigan kasi alam na natin salita ng Diyos Lumaya na tayo sa Egypt. Amen? Sa spiritual, wala na tayo sa Egypto. Na kay Kristo na tayo. Amen? Pinalaya na tayo. Palakpakan po natin ang Diyos sa lahat po ng lumaya. Tingnan nyo yung verse na yon, di ba? Na inhibig pa niyang makihati
sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng panandaliang aliw ng mundong ito na dulot ang kasalanan. Hello? Wala na ma-exempted dito kasi hindi natin alam noon pero salamat ngayon, nakita natin yung magandang layunin ng Diyos sa ating buhay. Blessed pala tayo. Blessed pala yung pamilya natin. May halaga pala tayo sa Diyos. Gagamitin pala tayo ng Diyos. Tayo pala ay may layunin. Okay. Hindi man tayo pare-parehas, pero pantay-pantay ang tingin ng Diyos sa atin. May kanya-kanya tayong karanasan, may kanya-kanya tayong passion. Iba-iba tayo, pero lahat yan may purpose. Pinili ni Moises ang pinapahalagahan ng Diyos kaysa pinapahalagahan ng mundo. Pasinin po natin yung nangyayari ngayon, di ba? Yung nabanggit ko ito kanina, yung naganap na mga paglindol na yan. Mawawasak yung building na ipinagawa ng tao. Pagkatapos yan, magpapagawa uli sila. Amen? Yung iba, pagka ganitong panahon, nagpapakumbaba, lumalapit sa Diyos, tumatawag sa Diyos. Pero mga ilang panahon pa, limutan na naman. Amen? Pero tandaan po natin talaga na totoo po yung 1 John 2:17. Walang matitira sa atin kundi yung relationship natin sa Diyos. Ano ba nakalagay doon sa 1 John 2:17? Sabi po rito sa 1 John 2:17, mawawala ang sanlibutan, ang lahat na kinahuhumalingan nito. Ngunit, ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang matitiralaan talaga sa atin ugnayan sa Diyos. Marahil doon sa lumindol na yon, marahil may Christian doon. Marahil may Kristiyano doon. Bagaman namatay yung Kristiyano, hindi, pero magkaiba sila ng pupuntahan. Amen? Kasi pinahalagahan nila yung gusto po ng Diyos sa kanilang buhay. Tayo, wala ma-exempted sa lindol, wala exempted sa bagyo, wala exempted sa pandemya. Damay tayo dyan. Pero ang mahalaga, yung matatag, matibay na relasyon natin sa Diyos. Ano ba mangyari? Ay kilala natin ang sarili natin. Amen? So, mahal po tayo ng Diyos. Ano ho? Yan po kasi nakasulat sa Bible Yung sabi po doon sa Mateo 24, ang palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon ay lilindol sa iba't ibang dako. Magigera ang bansa laban sa bansa. Manlalamig ang pag-ibig ng marami. Marami pong mapupuot. Amen? Magtatagutom. Ang sabi po doon. So, nangyayari na po yan ngayon. Pero, ang sabi doon sa Mateo 24, verse 13, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. So, sa panahong ito, pahalagahan natin yung pinapahalagahan ng Diyos. Amen? Ano ba ang ating pinapahalagahan? Tingnan niyo po. May makukuha tayo dito. Ano ang ating pinapahalagahan? Ang mundo ay nagsasabi, habulin mo ang kasikatan. Ang Diyos ay nagsasabi, hanapin mo ang iyong layunin. Ang mundo ay nagsasabi, unahin mo ang iyong sarili. Sinasabi ng Diyos, matutong magmahal at maglingkod sa iba. Ang mundo ay nagsasabi, paramihin mo ang iyong ari-arian. Sinasabi ng Diyos, paramihin mo ang iyong kayamanan sa langit. Ang mundo ay nagsasabi, makamit mo ang mataas na posisyon upang hangaan ka ng mga tao. Sinasabi ng Diyos, lumakad ka ng may katapatan upang malugod ang Diyos. Magkaiba, ano po? Hindi po masamang i-bless tayo ni Lord, pero mas mahalaga, sako pa rin tayo ng layunin po ng Diyos. Sabi po rito sa mga ngaral, chapter 12, verse 13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen? So, number 1, pahalagahan natin, piliin natin ang pinapahalagahan ng Diyos kaysa pinapahalagahan ng mundo. Number 2, dito tayo sa verse 26. Sabi po rito sa verse 26,
Sabi po rito, si Moises po ang karakter dito. Sabi po niya, Hebreo 11:26, itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis. Sa hirap dahil sa Mesiyas, kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Number 2, piliin ang panandaliang pagtitiis para sa pangmatagalang gantimpala. Amen? So, nagtiis si Moises. Amen? Miss pinili niya yon. Hello? Kaya, sabihin mo sa iyong katabi, ang pagtitiis ay normal lang yan. Amen? Pero, yung pangmatagalang gantimpala, ay yun yung ating pag-asa sa hinaharap. Hello? Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, maraming tao ayaw pong magtiis. Amen? Yan ang kahinaan ng mga tao. Pero wala dito noon. Sabihin mo sa iyong katabi, wala dito noon. Amen? Minsan, ito ang gusto ng maraming tao. Gusto natin ng ani ng walang disiplina. Amen? Gusto natin ng ani ng walang pagtatanim. Salamat po ngayon dahil umulan na, uulan pa. Kaya makakapagtanim tayo. Amen? Pero sabi rito, gusto natin ng ani na walang pagtatanim. Yung pong binanggit ko, literal. Pero maraming aspeto po ito. Amen? Gusto natin ng tagumpay ng walang pagtitiis. Hello? Ang kasalanan ay may kakayanang mangakit. Amen? Nakuha niyo po ba ito? Nangangako ito ng kasiyahang walang kapalit. Marami na pong bumagsak sa kalagayan ganito. Yung mga napapanood natin sa balita, sa Facebook. Nangangako ito ng tagumpay ng walang sakripisyo. Nangangako ito ng kaligayahan ng walang pagsunod sa Diyos. Hello? Ang bata ay nagtatanong, ano ang magpapasaya sa akin ngayon? Ang may sapat na gulang ay nagtatanong, ano ang magpaparangal sa Diyos at magpapalago sa akin? Tayo po lahat na narito, may sapat na gulang. Sabihin mo sa iyong katabi, may sapat na tayong gulang. Amen? Kaya kasama po yung pagtitiis. Ano po? Ano ang mananatili? Hindi ang dami ng taong pumalakpak sa iyo. Hindi ang titulong nakasulat sa tabi ng iyong pangalan. Hindi ang dami ng iyong naipon. Ang mananatili, pakinggan niyo po, ito po ang mananatili. Ang mananatili ay kung natupad mo ba ang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Yun po yung number 1. Number 2, ang mananatili ay ang mga taong iyong minahal at dinala palapit kay Kristo. Amen? Ang mananatili ay ang kapayapaang nagmumula sa kaalamang ikaw ay lumakad sa kalooban ng Diyos. Alam niyo ba pagka nasa kalooban tayo ng Diyos, payapa tayo. Maniwala po kayo. Tanggap natin kung sino tayo. Tanggap natin kung ano meron tayo. Hello? Hindi natin ikinukumpara yung ating sarili sa iba. Ang mahalaga, natuklasan natin ang purpose ng Diyos sa buhay natin. Amen? Ang ilang taon ng katapatan ay maaring magbunga ng walang hanggang gantimpala. Amen? Sabi po sa Lucas 21, verse 19, sa inyong pagtitiis ay maililigtas ninyo ang inyong buhay. Kaya pa, may benepisyo pala yung pagtitiis. Eh, ano? Sabi mo sa katabi, hindi masama magtiis. Amen? Ibig sabihin ng pagtitiis, kasi ngayon tao, hindi matiis. Kaya nga ngayon, di ba ngayon maraming shortcut? Kaya nga di ba talamak yung mga issues sa corruption? Kasi shortcut yan eh. Ayaw nila magtiis, ayaw nila maghirap.
Gusto nila shortcut. Amen? Hello, ayaw nilang pumarihas. Pero ang mga nakasumpong ng layunin at kalooban ng Diyos ay may kapayapaan niya sa puso at paninindigan niya yung tama na huwag madungisan ang ating sarili. Kasi alam natin ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Sabi po doon sa Roma chapter 12, verse 12, magala kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian. Pagtitiis po yun eh. At palaging manalangin. Bakit ba sinabi dito na magala kayo dahil sa inyong pag-asa? Actually, temporal to eh. Ang mundong ito, temporal to. Amen? Ang atin talagang pag-asa ay yung buhay na wala hanggan. Eternal life. Hello? Kaya wala tayong takot sa kamatayan. Pero may enjoy din natin ang buhay natin dito sa lupa. Dahil nasa layunin tayo ng Diyos. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian. Kasi sa totoo, ayun nangyayari ngayon, di ba? Kapighatian yan eh. Kasi mangyayari talaga yung nakasulat sa Mateo chapter 24. Pero magtiyagaan tayo. Sabi mo sa katabi, magtiyagaan tayo. Walang exempted dyan sa natural evil calamities, sa mga lindol, bagyo. Natural evil calamities yan eh. Yung mga sakit, natural evil calamities yan. Amen? Pero magtiyagaan tayo. Mag-pray tayo. Katapat niyang prayer. Importante kasi po ay panalangin. Kasi magiging overcomer tayo kung nasa spirit tayo ng prayer. Amen? Hayaan natin ang Holy Spirit ang mag-guide sa atin. Amen? Not by might nor by power but by the Spirit, says the Lord. Pare-pares lang naman tayo may mga pagsubok at problema eh. Pero it is written tayo, may word tayo. Sabi po rito sa Roma 8:18, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi mahahambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin balang araw. Amen? May inaasahan tayo eh. Kaya, maparat pa nga pa tayo eh. Kasi dito, open heaven eh. Nagtatanim tayo, kumakain tayo ng sapat. Sa iba, dinadalhan ng ayuda. Kung mapanood nyo yung video sa Venezuela, di ba? Kawawa, mga bata. Amen? Ang dami na pong nakukuhang nare-recover na patay. Amen? Pero tayo nagtitiis laan dito. Ang mahalaga kasi ma-stable yung ating faith na ang ating tatamasa ay nagantimpala sa hinaharap. Hindi dito. Kasi, tusin nyo, nagpagawa po doon ng building na ilang story, biglang babagsak. Split second, sino magsasabi na mangyayaring bigla yun? Amen? Wala tayong control eh. Ang tanging pag-asa natin ay yung ating relasyon sa Diyos. Kaya totoo yung 1 John 2:17 eh. Mapaparam ang sanlibutan lahat ng kinahumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, mabubuhay magpakailanman. Kaya habang tayo naririto, mahalin natin ating asawa, mga anak, apo. Ituro natin yung gospel. Ituro natin yung faith, pananampalataya. Kung dumating man yung mga panahon ngayon, lahat tayo handa. Walang maiiwan. Amen? Kasi na-stable na yung faith sa atin. Kahit hindi man maiwasan yan eh. Kasi sinabi ng Bible eh. Mangyayari eh. Walang pwedeng bumangga sa Biblia. So, ang kailangan natin mag-pray, lumakas yung ating faith, at ready tayo, prepare tayo sa mga mangyayari sa hinaharap. Pero may kapayapaan tayo. Enjoy ang buhay, tuloy ang pag-aaral, tuloy ang pagtatrabaho, tuloy ang pagninegosyo, pero may kapayapaan tayo sa ating puso. Kasi ano man mangyari, may kaluwalhatian tayong haharapin. Amen? So, nakakailan na tayo? Dalawa. Panghuli na. Doon sa verse 27. Tayo nyo po dito sa verse 27. Sabi po rito sa verse 27, ang pananampalataya din sa Diyos, ang nag-udyo kay Moises, nalisanin ang Ehipto, kahit magalit ang hari. Matatag ang kanyang kalooban, sapagkat para niyang nakita ang Diyos. Ang keyword dito, kahit magalit yung hari. Amen? Kaya number 3,
piliin na mamuhay sa pananampalataya kaysa takot. Amen? Pag ikaw ay hari o paraon sa panahong iyon, walang basta-basta pwedeng sumalungat sa kanila. Amen? Hello? Batas ang kanilang salita. Amen? Tuusin mo na ang Israelita po ng panahon yun ay 430 years na bihag ng Egypt. Tapos may isang taong tatayo na dating pastol sa ilang magsasabing, palayain mo ang bayan ng Diyos. Si Moises yun. Hari ang kausap niya. Hindi siya natakot na magsalita sa harap ng hari. So bakit? Ano ho? Ang ginawa ni Moises, bakit niya nagawa yon? Una, hindi ito lakas ng loob nagmumula sa sarili niyang kakayanan. Amen? Hindi ito bunga ng mataas na kumpiyansa niya sa sarili. Ito ay bunga ng isang taong mas nagtitiwala sa Diyos kaysa kanyang kinatatakutan. Amen? So, ang totoo po talaga, aminin natin, marami naman tayong paraon sa buhay eh. Di ba? Ang bawat tao ay may kinatatakutan. Hello? May pagkakataon po na alam natin ang nais ng Diyos, subalit natatakot tayong sumunod. Totoo po ba yun? Hello? Ano po ba yung mga bagay na kinatatakutan natin? Una, takot sa pagkabigo. Lahat tayo. Di ba? Kaya may mga tao na ayaw sumubok eh. Natatakot mabigo eh. Di ba? Yung iba nga mag-a-apply sa trabaho, tatakot mabigo. Amen? Hello? Takot sa pagtanggi. Pero si Moises, tumanggi. Amen? Hindi niya inintindi yung galit ng hari. Takot mawala ng seguridad. Amen? Ang ganda na ng tayo ni Moises, di ba? Takot sa opinion ng ibang tao. Minsan, tatakot tayo eh. Baka sabihin nila. Naku, ganito sasabihin nila. So, tatakot na tayong sumulong. Takot sa hindi natin kontrolado. Hindi naman talaga natin kontrolado ang lahat eh. Diyos lamang eh. Amen? Kung minsan, hindi natin namamalayan na ang takot ang siyang nagiging tagapayo ng ating mga desisyon. Hindi na ako pupunta riyan eh. Baka ganito ang mangyari. So, hindi natin alam na nakokontrol na tayo ng takot. Pero pag malinaw ang layunin ng Diyos, kasama natin ang Diyos. Amen? Kapag takot ang nauna, hindi tayo sumusulong. Yung mangaral ng salita ng Diyos eh. Minsan ay, hindi naman ako papaniwalaan ng mga yan. Hindi ko na sila sisirahan. Di ba? Pero ano bang sinasabi ng salita ng Diyos? Ipahayag natin ang mabuting balita. Napapanahon man o hindi. Amen? Kapag ang takot ang nauna, nananatili tayong nananatili tayo sa komportableng lugar kahit alam nating hindi na yun ang kalooban ng Diyos. Kasi nauna sa ating takot. Kapag takot ang nauna, pinipili natin ang seguridad kaysa pagsunod. Hayaan na lang natin sila. Amen? Nasa comfort zone tayo, di ba? Pero may layunin ng Diyos sa atin eh. Kaya nga yung mga karanasan natin, hindi nasasayang yan eh. Amen? Ipapatotoo natin yan. Kung tayo dati, punong-puno ng bisyo, ang layunin ng Diyos dyan, nakita natin ang purpose ng Diyos, ipatotoo natin. O tayo dati, nagkasakit, pinagaling tayo ng Diyos, patotoo natin. Yun ang layunin ng Diyos eh. Kaya nga, binuhay tayo ng Diyos, kaya nga tayo ay pinatawad ng Diyos, iniligtas. Kasi ang purpose, magpatotoo. Sabihin mo sa katabi, magpatotoo. Ngunit, hindi kailanman nilayo ng Diyos na ang takot ang maging gabay ng kanyang mga anak. Amen? Ang pananampalataya ang dapat na humawak ng manubela ng ating buhay. Sa totoo, lahat naman tayo may kinatatakutan pero kailangan natin ng faith eh.
Ayun nga, hindi umulan, tatakot tayo di ba mga magsasaka? Hindi, tuhurin natin. Amen? Kung si Moises may tungkod, may tuhod tayo. Amen? Hello? Kasi sabi po rito sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. So, ang pinagkaloob sa atin ng Diyos, hindi takot, kundi kapangyarihan. Pag sinabing kapangyarihan, power of the Holy Spirit. Alam niyo po, everyday kausapin niyo ang Holy Spirit. Everyday, mag-pray kayo, Holy Spirit, gabayan mo ako, i-guide mo ako. Kasi ang trabaho ng Holy Spirit, i-guide tayo i-comfort mo ako, dalhin mo ako sa lugar na dapat mong dalhin. Ang Holy Spirit, persona po ng Diyos yan. Kaya, sa ating mga desisyon, napakahalaga din yung guidance ng Holy Spirit. Sabi po sa Galatia 5:16, gawin yung patnubay ang banal na Espiritu. Yan ang tinutukoy ni Pablo na Espiritu ng kapangyarihan. Pag-ibig. Siyempre, tayo po may compassion sa mga kaluluwa. Sa lahat ng tao. Kaya nga pinagpe-pray natin sila Kasi tayo dati pong masama rin Amen? Diba dati po tayo ay parang tupang ligaw na pinatawad ng Diyos iniligtas. Kaya meron tayong habag sa kapwa. Amen? Sa ating mga kaklase, katrabaho, kaibigan, kamag-anak. So, huwag mawawala yung compassion. Amen? At syempre, yung pangatlo, yung disiplina. Kasi hindi man tayo tagalupa Kaya pipiliin talaga natin ang pinapahalagahan ng Diyos kaysa pinapahalagahan ng mundo ito. Pipiliin talaga natin ang magtiis para sa pangmatagalang gantimpala. At hindi tayo matatakot doon sa mga hadlang. Amen? Hindi natakot si Moises sa Paraon. Sinamahan siya ng Diyos. Gumawa siya ng mga himala sa pamamagitan ng tungkod. Amen? So, glory to God. Tularan natin si Moises. Ano po? Ano ang mga dapat nating piliin patungo sa layunin ng Diyos sa ating mga buhay? Number 1, piliin natin ang pinapahalagahan ng Diyos kaysa pinapahalagahan ng mundo. Tulad ng ginawa ni Moises. Number 2, piliin ang panandaliang pagtitiis para sa pangmatagalang gantimpala. Hindi tayo dito lang nakapokus sa lupa. Amen? At piliin na mamuhay sa pananampalataya kaysa takot. Kasi ang buhay Kristiyano pakikibaka. Alam niyo po, active po ang kaaway ngayon. Kita niyo po yung mga eskwelahan. Actually, yung batang basta lang namamaril, nananaksak. Supernatural evil calamities yan. Evil spirit po yan. Hindi yan kayang gawin ng ordinaryong tao. Alam niyo po yung nabalitaan ko na yung nasa t-shirt ng bata, yung mga letter. Yung pala, ang author noon, mga band yun. Amen? Band. Yung tumutugtog. Pero yung mga kanta nila tungkol sa killer. Amen? So, alam niyo po, kahit sa mga kanta, may impartation yan Amen? May espiritu na mag-i-impart sa tao. Kasi yun yung pinapakinggan niya. Ngayon, ang tao, pag walang relasyon kay Kristo, nade-demonize siya. Kaya nga may nagsusuicide Amen? Kaya, lagi tayo mag-pray. Lord, kada umaga, binabalutan ko ng dugo ni Jesus ang aking mga anak, apo, pamilya, any demonic activities. Sabi ni Paul sa Ephesians 6:12, may mga kalaban tayong spiritual wickedness. Hindi po tao ang mga kalaban natin. Amen? Kundi hukbong kasamaan sa himpapawid. Paano mo tatalunin yan? Sabi ni Pablo, ang sandata ko hindi kagaya ng sandata ng sanlibutan. Kundi ito'y may kapangyarihan ng Diyos na nagpapaguho ng mga kuta. Sa pangalan ng Jesus, gamitin po natin yan. Maraming mananampalataya hindi naniniwala sa power ng pangalan ng Jesus.
sa power ng blood of Jesus. Kinakailangan i-apply natin yan araw-araw. Ang kalaban po natin ay ang labanan hindi po physical. Amen? Kaya yung mga nangyayari, di ba ngayon, protektahan natin ang mga kabataan, mga eskwelahan. Kasi, yan po yung target ng kaaway. Nalala niyo po ba si Paraon? Si Herodes? Di ba? Panahon ni Jesus Christ, ipinapatay niya yung mga bata. Amen? Bakit? Tanungin niyo ako, bakit? Kasi sila yung next generation. Pipigilan, kahit si Paraon, kinausap niya yung kamadrona, patayin yung mga batang lalaki. Kasi alam niya yung puwersa. Kapag dumami ang mga Israelita, ay hindi na nila makokontrol yon ng Egypt. Pero ang kamadrona, kinausap ng Diyos, hindi niya pinatay yung mga bata. Kaya nga naligtas si Moises. Amen? Nakita siya ng prinsesa. Kaya mga kabataan, protektahan natin. Mahalaga po yung inaalagaan natin, yung mga bata, kids, youth, sapagkat pag wala po yung intimacy sa Diyos, wala silang malalim na relasyon sa Diyos, target po yan ng kaaway. Pero tayo po mga sapat ang gulang, pag-pray natin, payuhan natin. Amen? Ito pong sinasabi ko sa inyo, tandaan niyo po, human wisdom cannot defeat spiritual enemies. Hindi kaya ng talino ng tao, hindi kayang sa talino ng tao, pwedeng ikwan lang yan. Pwede nilang pakainin o i-rehabilitate. Pero totoo po yung evil spirit. Amen? Totoo po yung mga masasamang espiritu na naglipana sa mundong ito. Tandaan natin, John 10:10, si Satanas ay pumarito sa lupa para pumatay, magnakaw, mawasak. Gusto niya, lumpuhin niya ang mga tao. Pero tayo po mga anak ng Diyos, may gift of faith tayo. Lumaban tayo. Amen? Sa prayer, sapagkat binigyan tayo ng authority. Hawak natin ang dominion. Tayo po ang magro-rule. Hawak natin ang faith. Hindi pwedeng defensive laan tayo. Dapat araw-araw, Lord, balutin mo ng dugo na Jesus ang aking pamilya, aking mga anak. Sinasaway ko ang mga aksidente sa kuna. Sa kanyang pagpasok, yung mga eskwelahan, balutin ng dugo na Jesus. Amen? Hindi natin control yan. Ang Diyos ang may control. Kagaya ni Moises, hindi siya natakot. Kahit hari, sa Diyos siya nagtiwala. Kaya wala nagawa po ang Paraon. Amen? Kundi palayain ang mga Israelita. So, yan ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Ang layunin ng Diyos sa ating buhay, maging mandirigma po tayo. Amen? Yung atmosphere of faith, yung hindi tayo defensive na Kristiyano, lumalaban tayo. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi tao. Amen? Hello, tayo po tumayo. At ito kasi ang napapanahon. Hindi po nyo kayang pagsabihan lang ang mga anak ninyo na ganito ang gawin nyo. Talaga, iluluhod nyo yun. Amen? Paglabas po ng mga anak nyo, apo, sa bahay, hindi nyo na-control sila. Pero kung ikaw ay lumuluhod, nagpe-pray, Lord, bahala ka na sa kanila. Saan man sila pupunta, sa trabaho, sa eskwelahan, ingatan nyo po sila, Panginoon. Padala nyo po yung mga anghel in Jesus' name. Walang distraction, any demonic activities, I cancel sa kanilang daraanan. Amen? In Jesus' name. Hello? Tayo po ay sumamba sa Diyos. Tulad po ni Moises, pinahalagahan niya yung pinapahalagahan ng Diyos. Sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, yung atmosphere of faith, inilalagay ng Diyos sa puso natin. Hindi ka basta-basta. May authority ka.
yung dominion ibinigay sa iyo. Higit sa aking isipin ay kaya mo gawin. Bawat araw ko ay hawak mo. Meron kang ipinapanalangin sa pamilya, trabaho, pag-aaral, relasyon. Magtiwala ka sa Diyos. Ha? Ang Diyos ang may control. Kagaya ni Moises, humawak siya sa pananampalataya. Wala siyang takot. Mahirap sa'yo. Yes. Thank you, Holy Spirit. Wala ang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Kung may sakit ka, gumagaling ka, huwag kang matakot. Pinapagaling ka ng Diyos ngayong umaga. In Jesus' name. Pinapalakas ka ng Diyos ngayong umaga. Supernatural healing mararanasan mo ngayong umaga. Nasa tahanan ka man, nasa ibang bansa, ang katawan mo, templo ng Diyos. The gift of faith, tanggapin mo ngayong umaga. Ipinapasa ng Diyos sa iyo. Anointing of voices ay kaya mong gawin. Aking kalakasan. Tanggapin mo ang anointing ngayong umaga. Anointing ng undistracted prayer. Sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay kontrolado ng Diyos ang kinabukasan natin. Mahalaga, nasa layunin tayo ng Diyos na nagpapakumbaba. Bawat araw ko, hawak ng Diyos ang pamilya mo. Hawak ng Diyos ang trabaho mo, pag-aaral mo, negosyo mo. Hawak ng Diyos ang mga mahal mo sa buhay nasa ibang bansa. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap. Nagre-release ang Diyos ng kalakasan ngayong umaga. Ikaw ang faith. The gift of faith, tanggapin mo ngayong umaga. Kayang-kaya mong lampasan ang mga pakikibaka mo sa panahong ito. Sa'yo. Yes. Thank you, Holy Spirit. Thank you po sa empowerment mo sa aming buhay. Ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Yes. Exercise mo ang faith mo. Pinapakinggan ka ng Diyos sa panalangin ngayong umaga. Sa iyong pagpapakumbaba, sa iyong pagsuko sa Diyos, dinirinig ng Diyos ang iyong panalangin. Pinapatawad ka ng Diyos sa lahat ng kahinaan, sa lahat ng kasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa ating lahat. Habang nananalangin ka ngayong umaga, may naaayos. Habang nananalangin ka ngayong umaga, may nabubuo.
Habang nananalangin ka ngayong umaga, may naitatayo. Habang nananalangin ka ngayong umaga, may iniligtas ang Diyos. Tinitingnan ka ng Diyos. Hindi ka basta-basta. Alang-alang sa'yo, ang pamilya mo, ang kan mo, ay maliligtas. Dahil ipinagpe-pray mo sila, mga kasama mo sa trabaho, mga kaklase mo, ang mga OFW, sa'yo. Mahirap sa'yo. Yes, oh God. Ang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap. Walang mahirap. Walang mahirap. Lord, kami po ay nagpapakumbaba po sa inyong harapan ngayon pong umaga sa lahat ng mga ina ng tahanan, ama ng tahanan, kadadaragahan, kabinatan, hanggang doon sa maliliit na bata na naririto. Maging yung mga nasa tahanan, nasa live stream, sama-sama kaming nananalangin. Umaasa lamang po sa inyo. Salamat po, O Diyos, sa pagpapatawad niyo po sa aming buhay, sa aming kahinaan. We are washed by the blood of Jesus. Sukura bakakanda sikere. Salamat po na nasumpukan namin ang layunin namin sa buhay, O Diyos. Mis pahahalagahan po namin ang pinahahalagahan mo, O Diyos. Mis pipiliin namin ang panandali ang pagtitiis para sa matagalang gantimpala na inilaan niyo po sa amin. At mamumuhay kami sa pananampalataya, hindi sa takot. Salamat po, O Diyos, sa spiritual breakthrough. Gift of faith sa buhay po ng bawat isa, O Diyos. Kung ngayon lang po kayo nakarinig ng makapangyarihang salita ng Diyos, nasa tahanan man kayo, nasa ibang bansa, narito man, sumunod po kayo sa aking panalangin, sabihin niyo po, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pag-ibig. Nanalo ka na sa krus ng Kalbaryo. Sa iyong kamatayan, muling pagkabuhay, napatawad ako. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang po mananalangin. Lord, yung mga tumanggap sa inyo, narito man sila sa Pilipinas, nasa ibang bansa man sila, salamat sa ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Simula na po ito ng kanilang tagumpay. Patuloy po silang maglilingkod sa inyo. Lord, dinadalayan ko rin po, Ama, na ang buhay ng bawat isa, kasama ng aming mga pamilya sa ibang bansa dito, lagi niyo pong balutin ng dugo na Jesus. Lord, amin po ang mga dinadalangin na lalo na po yung mga anak nila apong nag-aaral, ingatan araw-araw. Lord, balutin sila ng dugo ni Jesus. Ang mga eskwelahan, ang mga guro at magulang. Lord, sinasaway namin sa mga eskwelahan, ano man mga plano ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Any demonic activities sa himpapawid, any evil spirit, occultism, winawalang karapatan namin sa pamilya at angkan ng bawat isa. Lalo na po sa mga bata, in Jesus' name, be depart, be disconnected sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, walang sandata ng kaaway ang pwedeng gumapi sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name. Lord, salamat po na dinideklara namin ang mga eskwelahan, public, private, ay ito'y cover ng blood of Jesus. At Lord, salamat po, iingatan nyo, ipagtanggol nyo po ang aming bansa, O Diyos, kasama ng aming mga mahal sa buhay. Lord, salamat din po sa kagalingan. Sino man po may karamdaman ngayong umaga, mahal nyo naman to sa buhay, sino man. Lord, anumang pangalan ng sakit na ito, sa pangalan ng Jesus, pinapagaling nyo sila. Puraba, sikera, baraba, handaraba, sikera. Yung may mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso, yung mga nahihilo, nalulula. Lord, yung may mga diabetes, tuberculosis, ano man mga pangalan ng sakit, cancer,
any name ng sakit. Lord, ang katawan ng bawat sa templo nyo. Kaya Lord, pinapalakas nyo sila, pinapagaling nyo sila. Touch them, by the stripe of Jesus, they were healed, be healed, be free, in Jesus' name. Huraba, sikaraba-raba. Salamat po sa kagalingan, kalakasan, at mahabang buhay dadagdag nyo sa kanila. Kami at ang aming pamilya, maglilingkod sa inyo. Lord, open heaven sa pamilya ng bawat isa. Lord, yung mga kabuhayan, lagi po namin dinadalangin ito araw-araw. Hinihiling po namin ay masagana pang ulan para sa mga nagpapalay, naghahalaman. Lord, promotion sa nasa ibang bansa, nagtatrabaho sa gobyerno, private sector dito sa Pilipinas. Lord, thank you po. Wala pong magkukulang. Ibe-bless nyo kami. Lord, layunin mo lamang, purpose ang maganap sa buhay po ng bawat isa. In Jesus' name. At Lord, salamat din po, Ama, sa aming bansang Pilipinas. Lagi po na mahal po namin ito. At kung paano nyo kami iligtas, ganyan din po ang gawin nyo sa bawat Pilipino. Lalo na po doon sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. At lagi namin dinideklara every Sunday, tuwing kami nananalangin, lagi pong magwawagi sa aming bansa ang kabutihan, lagi pong talo ang kasamaan. At sa aming bansang Pilipinas, Lord, sinasaway namin yung Absalom spirit, yung rebellious spirit, unsubmissive spirit. Wala itong karapatan sa bansang Pilipinas. In Jesus' name. Even yung Jezebel spirit, yung controlling spirit, yung pong pagpatay, pagnanakaw, at mga pandaraya at kasinungalingan. Pinuputol namin ito at nilalagot sa bansang Pilipinas. No one else above the law. Kayo ang Diyos ng kapanahunan. Matatag ang gobyerno ng bansang Pilipinas. May basbas po kayo, o Diyos. Kaya maraming salamat po. Ang Pilipinas ay may pag-asa sa hinaharap, ang next generation. Dahil may mga totoo kayong Kristiyanong anak na nananalangin. Ang mga simbahan, dalangin namin na mananalangin lamang, mag-iibanghelyo, magdidisipulo, o Diyos. At hindi makokompromise sa anumang gawa ng mundong ito. Salamat po, dinilig niyo po ang aming panalangin, kapayapaan na maghari sa bansang Pilipinas. Maging doon po, Ama, sa mga namatayan ng mahal sa buhay, sa Venezuela, sa Japan, sa Northern California. Lord, i-comfort nyo sila. At maging paraan ito ng paglapit nila sa inyo. Sa panahong ito, maraming kaluluwa ang maligtas doon. Isugo nyo mga anak nyo para mag-share ng gospel doon. At yung kanilang mga pangangailangan para sila makabawi, makabangon, yung sektor ng gobyerno, ng private, magtulong-tulong para matugunan po ito. Salamat po, O Diyos. Salamat po, kami at ang amin ding pamilya na nasa ibang bansa, iingatan nyo. Lord, salamat po na sasamahan nyo kami palagi kagaya ni Moises. Lord, ito pong buwan ng papasok na buwan ng July, August, September, October, November, December, guided kami ng Holy Spirit. Lord, langisan nyo kami, anoint us, consecrate us, empowered us. In Jesus' name we pray. Amen and amen.